po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Narito na naman tayo upang umpisahan ang araw na ito, no? Purihin ng Panginoon at mag-aral ng kanyang salita. Iawitin po ako sa inyo isang awitin na nato ko lang siya nakita base sa ating pag-aaralan ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, nandyan na po yan sa comments yung nasa comments na yung yung lyrics. Nandyan na po. Ayan po. Nakapin na po sa taas yung lyrics sa comments. Kung nais nyo po sabayan, sabayan nyo po sa pag-aawit. Hallelujah. I shall not fear the arrow by day, nor shall I fear the terror by night. The God who covers angels' armies has sent encampments around me. Whom shall I fear? I shall not fear the arrow by day, nor shall I fear the arrow by night. The God who governs angels' armies has sent encampments around me. Whom shall I fear? 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 The God who governs angels' armies has sent encampments around me. Whom shall I fear? I shall not fear the arrow by day, nor shall I fear the terror by night. The God who governs angels' armies has sent encampments around me. Whom shall I fear? Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Tunay nga na sino, Panginoon, ang aming katatakutan. Kung kayo, Panginoon, ay nasa sa amin. Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Ama, sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin upang mag-aral ng inyong salita. Sa oras na ito, hinihiling ko po sa inyo, aming Ama, kung sino man dito ang nakaramdam ng takot, pag-aalala, anumang mga negatibong bagay, tulungan nyo nga po kami na maisantabi muna ito upang tanggapin namin, Panginoon, matanggap namin ang inyong mensahe ng buong puso sa tulong ninyo. Hallelujah. Holy Spirit, samahan niyo po kami sa oras na ito. Saan man kami naroroon, saan man kami nakikinig, niling namin na maramdaman namin ang inyong presensya. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Gawin niyo po kaming mababa upang kayo ang maitaas. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Dito na naman tayo, no?
sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Ating pag-aaralan ngayon, pagpapatuloy natin ating series sa The Names of God series. Ngayon, nandito na tayo sa Jehovah Sabaoth. Baka ito na po yung pinakahuli natin sa The Names of God. Baka babalik na ulit tayo sa sa aklat ng Titus. Matagal na pa noon. Last year pa ako nagsimula ng Titus. Hindi ko lang na pagpatuloy, hindi niloob ng Panginoon. Pero ito sa mga susunod na panahon, baka bumalik po tayo sa Book of Titus. Pero ngayon pa man, tuloy po tayo sa ating pag-aaral, Jehovah Sabaoth. Buksan po muna natin ang ating aklat sa unang Samuel. Bukas po tayo sa ating Biblia, unang Samuel chapter 1. Unang Samuel chapter 1 verse 11. Hallelujah. Unang Samuel chapter 1 verse 11, sabi dito, sa ang salita ng Diyos version, nangako si Hana sa Panginoon. Sinabi niya, O Panginoong makapangyarihan, tingnan po ninyo ang aking paghihirap. Alalahanin ninyo ang inyong lingkod at huwag ninyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa iyo. Hindi ko po pagugupitan ang kanyang buhok. Punta pa po tayo sa isa pang tatalon tayo ng mahabang haba sa unang Samuel chapter 17 verse 45. Yun naman po ang basahin natin. Unang Samuel chapter 17 verse 45. Sabi po dito, sumagot si David, may paglaban ka sa akin na ang dalay, espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel, ang na iyong hinahamon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ang Jehovah Sabaoth, ay unang nabanggit sa aklat ng Samuel, yung binasa natin kanina, chapter 1 verse 11, nung si Hana ay in distress. Bakit? Kasi kinukutya siya ng isang isang asawa ng kanyang asawa, na hindi kasi siya magkaroon ng anak, at alam natin yan, ang magiging anak niya ay si Samuel. Pero nung panahon na nang siya ay in distress, at nanalangin siya sa Panginoon, sa English maganda yung pagka-translate dito, kasi yung Jehovah Sabaoth, ang pagka-translate dito, Panginoong makapangyarihan, pero sa English, the Lord, O Lord of Hosts. So yung Jehovah Sabaoth, ang ibig sabihin po niya sa English, ang translation pala po niya sa English ay the Lord of Hosts. Ano ibig sabihin ng host? Nung bata ako, hindi pa ako marunong mag-aral. Tanong ko rin yan, ano ibig sabihin ng host? 'Di ba pag host din yung yung sa mga game show, kaya merong mga program na parang MC, yun yung host, yung sinasabi yung programa ng gawain. Pero meron pa palang ibang ibig sabihin yung host. Ibig sabihin po ng host ay armies. O kaya sa Tagalog, mga hukbo. At meron niyang tatlong hukbo. At nabanggit nga dito na ang Panginoon ay ang Diyos ng mga hukbo. Merong ibig sabihin yung yung hukbo na yun. At tatlo po yun. Una ay yung physical army, yung Panginoong yung army ng Panginoon, yung bayan ng Israel, Pag sinabing Diyos ng mga hukbo, kasama na din dun yung armies of Israel. May mga sundalo ng Israel kapag may pagdigmaan, tinitipon ng Panginoon ang bayan ng Israel. Tapos
Excuse me lang po. Tapos may pagdigma sila sa kung kanino man. Tapos, isa pa dyan, tinatawag din na hukbo ng Panginoon yung ibang mga bayan, yung ibang mga nation na ginagamit ng Panginoon para masakop o maparusahan yung mga Israelita. No? Yun din yung kanyang mga hukbo. No? Pangalawa ay yung mga anghel. No? Sa unang hari, chapter 22. Unang hari, chapter 22, verse 19. Sabi dito, sinabi pa ni Mikaya, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa kaniyang trono at may mga makalangit na nilalang na nakatayo sa kaniyang kaliwa at kanan. Sa English, ang nakasulat dito, therefore hear the word of the Lord is sitting on his throne, and all the host of heaven standing by on his right hand and on his left. Yung host na binabanggit po doon, no, ay yung hukbo ng mga anghel sa kalangitan. No. Isa pa, no, sa ikalawang hari naman. Tala naman tayo sa ikalawang hari, chapter 6. Ikalawang hari, chapter 6. Verse 17. Sabi dito, Ikalawang hari, chapter 6, verse 17. Nanalangin si Eliseo, Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya. Binuksan ng Panginoon ng mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwahing apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Nung lulusubin, no? At madadaanan yung lugar ni Eliseo ng mga Arameo, nung natakot yung katulong niya, no, si Gehazi. No, pero sabi ni Eliseo, dahil relax lang siya, sabi niya, Panginoon, buksan niyo po yung mata nitong katulong ko. No, nung makita niya yung kasama namin ngayon. No, at yung lumabas ay yung lahat ng mga anghel, no, chariots of fire na nakapalibot kila Elisha at lalaban at poprotektahan sila laban dun sa sasakop sa kanila. Tapos nung nakita yon ng katulong niya, no, nagkaroon siya ng tapang, biglang lumabas sa kanilang lugar at sabi, alika na, Propeta Eliseo, tara na po, labanan na natin itong mga Arameo, marami pala tayong kasama biglang tumapang. No, typical na ugali ng ng isang tao. Pag kitang-kita na na talong-talo na parang lugi na, takot na takot, pero nung biglang ang lakas ng baker, biglang tatapang. No? So, yun yung pangalawa na ibig sabihin ng hukbo ng Panginoon, yung mga anghel sa kalangitan. Pangatlo ay yung kanyang buong nilikha. To be exact ay yung natural forces, katulad ng mga kidlat, ng mga ulan, no, ng mga hailstorm, no, at mga bagyo, no, sa Isaiah chapter 26. Punta tayo doon. Isaiah chapter 26. Oras na pa. Meron pa akong konting oras. Isaiah chapter 26 verse 6. Isaiah chapter 26 verse 6. Sabi dito, 29 pala, sorry. Kaya pala parang mali. 29 verse 6. 29 verse 6. Sabi po dito, ang Jerusalem ay alalahanin ko at ang Panginoong makapangyarihan ay darating na may kulog, lindol, ingay, buhawi, bagyo at nagliliyab na apoy. Yung sinasabi dito ng Panginoong makapangyarihan, katulad na bagit ko kanina, ay Jehovah Sabaoth o Panginoon ng mga, sa Tagalog mas mabuti siyang Panginoon ng mga hukbo. So yun yung tatlo. Yung una, hukbo, mga tao. Pangalawa, mga anghel.
pangatlo ay yung lahat ng nilikha. Yun yung hukbo ng Panginoon. Marami pang iba. Ngayon, itong Jehovah Sabbath, ito yung pinakaparang military name ng Panginoong Diyos. Kasi pang military, tungkol sa mga hukbo eh. Tapos yung salitang host pa nga, yung salitang host sa English, ang ibig sabihin nun sa Hebrew ay to wage war, yung para manguna sa pakikipaglaban, pakikipagdigma. No? Kaya ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos ay ang commander ng mga hukbo. Ngayon, balik tayo dun sa unang Samuel chapter 1 verse 11. Ito yung kamangha-mangha sa pagiging Panginoon ng mga hukbo ng Diyos. Sa unang Samuel chapter 1 verse 11, nung in distress si Hannah, dahil siya ay inaapi ng kanyang kapwa-asawa, asawang babae, dahil hindi siya magkaanak, lumapit siya dun sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo. At nung lumapit siya sa Diyos ng mga hukbo, she was confident. No? Sa kanyang sitwasyon ay napaka-imposible na magkaroon siya ng anak. Pero nung lumapit siya sa Diyos ng mga hukbo, naging confident siya. It's so much sa sobrang confident pa nga, no, ay nangako pa siya sa Panginoon na kapag binigay niya sa akin ito, no, itong binigay niyo po ako ng anak, alay ko po siya para sa inyo. Ganon din si David, no, sa pangalawang binasa natin sa unang Samuel, nung nakikipaglaban siya sa kay Goliath. Alam ko na sermon ko na to nung isang last year ata, no, nung tungkol sa Panginoon ng mga hukbo. Confident si David. Siya ay lugi po siya dito. Isang higante ang kanyang kalaban. Tapos siya ay bata lamang. Yung kanyang kalaban ay maraming sandata, no? Meron pang kasamang katulong na nagbubuhat ng sandata. Tapos siya ay sibat lang. Ay, mali pala, hindi pala sibat, tirador pala. Tirador. At may 5 bato lang siyang dala-dala. Pero he was confident. Kasi lalaban siya hindi sa pamagitan ng kanyang lakas, kundi sa tulong ng Diyos ng mga hukbo. At sa buong buhay pa nga ni David, no, sa unang Kronika, 1 Chronicles chapter 11 verse 9, ito yung kanyang naging sikreto. Bakit siya laging nagtatagumpay? Sa unang Kronika chapter 11 verse 9. Hallelujah. Unang Kronika chapter 11 verse 9. Sabi dito, Unang Kronika chapter 11 verse 9, sabi po dito sa Tagalog, naging makapangyarihan si David dahil tinulungan siya ng Panginoong makapangyarihan. Sa English, so David went on and became great, and the Lord of hosts was with him. Yun yung sikreto ni David, kaya siya nakapagtagumpay. Kasi yung Panginoon, yung Diyos ng mga hukbo, ay kasama niya sa lahat ng kanyang pagtatagumpay. Yun yung kanyang naging sikreto, hindi yung kanyang ito si David, undeniably ay nasulat na rin sa Biblia, gwapo to, magaling, may angking galing, pero yung kanyang susi sa kanyang tagumpay ay dahil kasama niya yung Diyos ng mga hukbo. Kaya makita natin dito, katulad ni David nung kaharap niya si Goliath, it was sobrang unfair na nito. Pero naging confident siya na siya yung magtatagumpay kasi kilala niya kung sino yung kanyang kasama. Lumaban siya sa ngalan ng Diyos ng mga hukbo ng Israel. Si Hannah, she was confident, no, na talagang tutugunan siya ng Panginoon kasi yung kanyang nilapitan ay yung Diyos na makapangyarihan, yung Diyos ng mga hukbo. So the key word here is confidence. Kapag kilala natin kung sino yung ating Diyos, magkakaroon tayo ng confidence sa
Salmo chapter 27, Psalms chapter 27, verse 1 to 3. Buksan po natin yon. Psalms chapter 27, verse 1 to 3. May oras pa ba ako? Okay pa. Psalms chapter 27, verse 1 to 3, sabi dito, ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas, sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. So, verse 1 pa lang sabi dito, dahil ang Diyos ang ating tagapagligtas at ilaw. No? Sabi doon, sino ang aking katatakutan? Kung ang Panginoon ang ating tagapagligtas, sino pa yung dapat nating katakutan? Minsan hindi natin lubusang maintindihan yan at hindi rin natin minsan lubusan na maipamuhay, pero think about that for a moment, no, na kung ang Panginoon, yung Diyos ng mga hukbo, ang Diyos na makapangyarihan ay siyang ilaw, no, tagapagligtas natin, ano kayo nabanggit yan, no, tagapagtanggol natin, bakit pa tayo matatakot? Sino yung dapat nating katakutan? Amen po ba? Susunod, kapag sinalakay ako ng masasamang tao o ng aking mga kaaway upang patayin, sila ang mabubuwal at natatalo. Dito, pagsasalakayin, no? Yung lahat ng nagtitiwala sa Panginoon na talagang lubusang magiging confident sa ating Diyos na makapangyarihan, kung sasalakayin tayo ng masasamang tao, sila yung nabubuwal at sila rin yung natatalo. So, wala tayong gagawin doon. Ang kailangan lang natin ay manangan, magtiwala sa Diyos ng mga hukbo. Pangatlo, kahit mapaligiran ako ng maraming kawal, hindi ako matatakot. Kahit salakayin nila ako, magtitiwala ako sa Diyos. Ito yung total faith. Kahit salakayin, no? Kahit salakayin ako ng mga nakapalibot sa akin, magtitiwala ako sa aking Diyos. Hallelujah. If we know, katulad ni David, no? Luging-lugi siya. Pero kilala niya ang kanyang Diyos at naging confident siya. Na sa may paglaban niya na iyon ay pagtatagumpayin siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah. Sa pa po, ikalawang Kronika, chapter 32. Mukhang mag-overtime ako. Ikalawang Kronika, chapter 32. Ikalawang Kronika, chapter 32, verse 6 to 8. Sabi dito, nagtalaga siya ng mga pinuno sa mga tao at ipinatipon niya sila sa plaza malapit sa pintuan ng lungsod. Pinalakas niya ang kanyang loob. Sinabi niya, magpakatatag kayo at magpakatapang, huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa hari ng Assyria o sa marami niyang sundalo, sapagkat higit na makapangyarihan ang sumasa atin kaysa sa kanya. Ang mga tao lang ang kasama niya, pero tayo kasama natin ang Panginoon na ating Diyos. Siya ang tutulong sa atin at makipaglaban para sa atin. Kaya tumatag ang mga tao dahil sa sinabi ni Haring Hezekiah ng Juda. Lulusubin, no, ang Juda, no, sa pinangungunahan ng Haring Hezekiah. At takot na yung lahat ng nasa Juda dahil maraming sundalo yung sasalakay sa kanila, yung mga taga Assyria. Pero nung narinig nila yung sinabi ni Haring Hezekiah, no, sinabi nung hinayag niya kung sino ang kanilang Diyos, no? Ano yung nangyari sa bandang dulo? Sabi doon, kaya tumatag ang mga tao dahil sa sinabi ni Haring Hezekiah ng Juda. Yung salita ng Panginoon, ang mga bagay na patungkol sa Panginoon, lahat ng encouragement, hindi dapat yan lalo magpahina sa atin o lalo tayong mag-alala. Dapat ay mas lalong makapagpatatag sa atin ito. Actually nga, lahat ng patungkol sa Panginoon, encouragement, no, lahat ng patungkol sa Panginoon sa Biblia ay dapat talagang makakapagpatatag sa atin. Kaso nga lang, we choose to cower, to live in fear. No? Kahit na makarinig tayo ganyan, ewan ko ba kung minsan ganyan talaga tayo eh.
No, may mga tao talagang ganun. Minsan meron tayong pinapayuhan, no? At kahit gaano katindi na yung mga nababanggit natin, no, mga revelasyon na gagaling sa Panginoon, mga encouragement, mga verses patungkol sa Panginoon na para mapalakas sila ay, pastor parang hindi pa rin kakayanin. Pastor, parang tatalo pa rin ako . But if we will just believe, mapapatatag tayo ng lahat ng patungkol sa Panginoon. Kung maniniwala tayo sa ating Diyos na makapangyarihan, Diyos ng mga hukbo, tatatag tayo anuman ang ating sitwasyon. Amen po ba? Psalms chapter 118. Pagpasensyahan nyo na po. Ayaw ko namang bitinin po tayo at paiksiin yung ating pag-aaral, pero baka mag-overtime po ako. Sa aklat ng Salmo, Psalms chapter 118. Psalms chapter 118 verse 6 to 7. Psalms chapter 118 verse 6 to 7, sabi dito, kasama ko ang Panginoon, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? Tandaan natin yan, lalo na yung mga kasama natin dito na laging inaapi ng kanyang kapwa. Ito'y para sa inyo. Sabi dito, kasama ko ang Panginoon, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? Katulad ng sinabi ni Haring Hezekiah, ang gandang sinabi niya dito, sila, mga tao lang sila. Pero yung kasama natin, Diyos na makapangyarihan, natutulong sa atin. Nirecognize nirecognize ni Haring Hezekiah na sila, tao lang yung kalaban nila, kaya hindi sila kailangan mag-alala. Kasi yung kasama nila, yung kasama natin, ay Diyos ng mga hukbo. Katulad ni Gehazi, yung katulang ni Eliseo, takot na takot nung akala nila silang dalawa lang dun sa bahay at lulusubin na sila, pero nakita niya yung kasama nila, mga anghel, bigla siyang tumapang, biglang nagnais na lumusog. Kaya pala si Eliseo, relax na kasi alam niya kung sino yung kasama nila na pwedeng magpagalaw ng hukbo ng mga anghel laban sa isa hukbo ng mga tao. Amen po ba? Sa verse 7, sabi pa dito, kasama ko ang Panginoon, siya ang tumutulong sa akin, makikita ko ang pagkatalo ng aking mga kaaway. Kung ang Panginoon ang tutulong sa atin, kung nanahisin natin ang Panginoong Diyos ang tutulong sa atin, makikita natin talagang babagsak ang lahat ng ating mga kaaway. Amen po ba? Sa susunod, yung Jehovah Sabbath, 2 beses lang yan makikita sa New Testament. 2 lang. Una ay sa Romans chapter 9, yung pangalawa lang yung ating titignan. Magbukas po kayo sa akin sa Santiago chapter 5 verse 4. Ito yung isang verse kung saan nakita yung Jehovah Sabbath. Sa Santiago, James chapter 5 verse 4. Sabi dito, James chapter 5 verse 4. Yung isa pong verse ay Romans chapter 9 verse 29, pero hindi po yung babasahin natin. Ang babasahin ngayon ay James chapter 5 verse 4. Sabi dito, pakinggan ninyo ang reklamo ng mga manggagawa laban sa inyo. Pinagtrabaho ninyo sila sa inyong bukirin, pero hindi ninyo binigyan ng sahod. Nakarating na sa Panginoong makapangyarihan ang mga hinaing nila. Yung salitang Panginoong makapangyarihan, the Lord of hosts, Jehovah, the Lord of Sabbath. Maganda pa nga pag-translate dito sa English. Bahayaan nyo pong basahin ko sa English. Sabi dito, indeed the wages of the laborers who mowed your field, which you kept back by fraud, cried out, and the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of Sabbath. Yung mga trabahador na dinadaya ng kanilang mga amo. Sabi doon, yung reklamo ng mga manggagawa
yung manggagawa ng ng may-ari dito, no, naririnig ng Panginoon, yung Diyos ng mga hukbo. Those who are oppressed, yung lahat ng inaapi. No? Katulad ni Hana na oppressed din, na inaapi din. No? Nakikita yun ng Panginoon, yung daing ng lahat ng mga inaapi. Hallelujah. Yung daing ng lahat ng ino-oppressed. No? Lahat ng dinadaya. Hallelujah. Ay naririnig ng Diyos ng mga hukbo. Hindi basta-basta yung nakakarinig ng ating mga panalangin. Dan, ulitin ko po, yung lahat ng mga inaapi, yung hirap na hirap, dinadaya, those who are oppressed, naririnig ng Panginoon ang ating mga hinanain, ang ating mga panalangin. At katulad ni Hana, nung siya ay inaapi, lumapit siya sa Diyos ng mga hukbo, hindi siya nabigo. Hallelujah. Hindi siya nabigo. Kung tayo ay naaapi, hindi natin kailangan lumapit sa mga tao o sa kanino pa mang makapangyarihang tao dito sa mundo. May mga posisyon. Kung tayo ay inaapi o naaapi, lumapit tayo sa Diyos ng mga hukbo. Hallelujah. Yung Diyos na makapangyarihan. At hindi tayo mabibigo. Hallelujah. Ultimately, sa kaduluduluhan, sa ikalawang pagbabalik ng Panginoong Jesus, babalik siya dito kasama ng kanyang hukbo sa kalangitan at tatalunin na yung ating mga kaaway. Sa second coming ng Panginoong Jesus, kasama yung kanyang buong hukbo sa kalangitan at tatalunin niya yung lahat ng ating kaaway. He will put an end dun sa lahat ng ating mga kaaway. At it will be sure. At nakasulat na nga na magtatagumpay siya. Bago pa man tayo dumating dun sa punto na ito, nasulat na dito sa Biblia na magtatagumpay ang Panginoon dun sa dulo. Kaya wag natin hayaan na magpatalo tayo dun sa talunan. Hayaan natin na makakamit tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng Diyos na magtatagumpay na nagtatagumpay. Hallelujah. Hallelujah. Ang ganda ng simple lang yung nabanggit, yung kinanta natin kanina, yung title ng kanta, Jehovah Sabbath. No, napaka-eksakto. No, nakalimutan ko na kung sino umawit nito. The God of Angel Armies. At nakabase ito dun sa Psalms chapter 91. Tingnan natin ito yung naging usong chapter, mga talata sa Biblia nung nagkaroon ng pandemic. Psalms chapter 91. Basahin lang natin ang onti ito at tayo'y magtatapos sa awitin na ito. Sabi dito, Hallelujah. Psalms chapter 91. Sabi dito, ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan, kung ating Diyos, no? Ang kataas-taasang Diyos ang ating magiging tagapagtanggol. At siyang kakalinga sa atin. Sabi doon sa verse 3, tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakamatay na salot. Hallelujah. Kung ang Diyos, sa English, He who dwells to the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the, kanta lang nga to say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him whom I trust. So, sa verse 3 sabi doon, tiyak, kung siya, ang Diyos ang ating tagapagtanggol, tiyak, na ililigtas kanya sa bitag ng mga masasama at sa mga malulubhang nakakamatay na salot. Hallelujah. Sabi pa dito, iingatan kaniya gaya ng isang ibong iniingatan ng kanyang mga inakay sa ilalim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapat. Ito ang maganda sa ating tagapagtanggol. Siya ay tapat.
ano man ang ating kaharapin, magtatapat siya at magpapatuloy siyang tagapagtanggol natin. Hallelujah. Sabi pa dito, hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palason ng mga kaaway. Hallelujah. O sa sakit ng mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Verse 7, kahit libo-libo pang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Kahit pinapaligiran tayo ng mga nakakatakot na bagay, mga atake ng kaaway, mga salot sa gabi man o araw, hindi dapat tayo, sabi doon, kahit libo-libo pa yung mamatay sa ating paligid, no, walang mangyayari sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Sabi pa dito, makikita mo kung paano parusahan ng mga makikita mo kung paano pinaparusahan ng mga taong masasama. At ang lahat ng ito na nabanggit, ito yung dahilan. Verse 9, dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol. Sabi pa dito, walang kasamaan o kalamidad o anumang salot na ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Hallelujah. To be able to be fully secure, fully safe. Sabi dito, dapat natin gawin nating kanlungan ng Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na ating tagapagtanggol. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng iyon mararanasan natin kung gagawin nating kanlungan ng Diyos na tagapagtanggol, ang Diyos ng mga hukbo, na kahit anong itapat sa atin, kahit gaano pa karami yan, yung Diyos ng mga hukbo, na may-ari ng buong nilikha, na naunguna sa libu-libong mga anghel, naunguna pa sa iba pang hukbo na sangkatauhan. Kung siya ang ating pagtitiwalaan, hindi tayo mabibigo, hindi tayo matatalo. Hallelujah. Awitin na lang natin ng isang beses ito. Awit natin. Hallelujah. I shall not fear the arrow by day, nor shall I fear the terror by night. The God who governs angels army has sent encampments around me. Who shall I fear? I shall not fear the arrow by day, nor shall I fear the terror by night. The God who governs angels armies has sent encampments around me. Whom shall I fear? 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 The God who governs angels armies has set encampments around me. Whom shall I fear? Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Tunay nga na sino ang dapat naming katakutan? Sino ang kami dapat matakot, Panginoon? Kung ang Diyos ng mga hukbo ang kasama namin. Hallelujah. Sa oras na ito, aming Ama, hiniling ko po sa inyo, sa lahat ng nakakaranas ng pang-aapi, ng mga inaapi ng kanyang kapwa, katrabaho, o sino mang malapit sa kanila, Panginoon. Pakinggan niyo po, Panginoon, ang kanilang mga hinanain. Pagtanggol niyo po sila, aming Ama, dahil kayo'y Diyos ng mga hukbo, ang tunay na tagapagtanggol. Hallelujah.
namin, Panginoon, yung lahat ng mga inaapi ay nakikita nyo ang kanilang sitwasyon. And right now, hallelujah, patatagin nyo po sila, Panginoon. Bago nyo pa po sila ipagtanggol sa oras na ito, iniling ko pong kapayapaan, katatagan, Panginoon, ng loob, ang ipagkaloob niyo po sa kanila. Katulad na nangyari sa mga taga-Huda nung sila'y lulusubin ng kaaway. Nung narinig nila kung sino kayo, O God, tumatag ang lahat. Ganon din po sa amin ngayon. Sa lahat ng mga inaapi sa mga oras na ito, sa mga susunod pang panahon. Kahit wala kaming ginagawang masama, ay kami inaapi. Pagtanggol niyo po kami, Panginoon. Pakinggan niyo po ang aming mga hinanaing, ang aming mga panalangin. Nakita niyo po ang pag-iyak ng inyong mga anak sa panahon na sila'y oppressed ng kaaway, ng sino man. Nakita niyo ang mga luha, Panginoon. Nihiling ko po, Panginoon, pagtanggol niyo po kami. And we know by faith, hallelujah, na hindi niyo kami bibigo. There will come a time, Panginoon, na ipagtatanggol niyo kami. Makikita ng lahat, O God. Katulad naman nangyayari sa mga Israelita, sa iba pang mga nagtiwala sa inyo na nakasulat sa Biblia, makikita ng lahat na yung tagumpay na binigay niyo sa amin ay hindi dahil sa amin, kundi dahil sa inyo. Hallelujah. Na Diyos ng mga hukbo. Hallelujah. Purihin kayo, aming Ama. Salamat po sa oras na ito. Hallelujah. Tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi manangan dito sa mundo, kundi sa inyo manangan. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Tatagin niyo po ang puso ng inyong mga anak. Patuloy na samahan saan man kami magpunta, naman ang aming kaharapin. Hallelujah. Salamat sa inyong mensahe, aming Ama. Purihin kayo, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang lahat na papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. Hallelujah. Patuloy po tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Muli, kung sino po man dito ang may contact, no, sa Dumaguete ata yun, sa Negros Oriental, no, meron po tayong kapatiran doon, na kung meron kayong kapamilya doon na nagnanais ng Bible study o nais yung bahagian ng salita ng Diyos, no, mag-chat lang po kayo sa akin, no. Meron tayong kapatiran doon na handa, no, mga lingkod. Kagraduate na po siya ng Bible School at handa siyang magpasimula, no, ng gawain sa tulong ng Panginoon. At kung meron po kayong contact doon, kaibigan, no, kapatid, kapamilya na nais nyong i-follow up, no, mabahagihan, na mahayuan, mag-chat lang po kayo sa akin para ating ma-follow up at makapag gawa ta, kasi wala pang door of faith doon eh. Loobin ng Panginoon na magkaroon na ng gawain doon, no, at ipangalat yung salita ng Diyos sa lugaring iyon. Kaya nakalimutan ko yung address, no, pero chat ko na, itatype ko na lang po dito sa description pagkatapos ng live. Kaya yun pa man, God bless po sa bawat isa, no. Patuloy lang tayong magbahagi ng salita ng Diyos. Share lang natin to ng i-share sa lahat ng devotion. Share natin palagi para may pangalat ang salita ng Diyos, at huwag po tayo mag-alala, no, kasama natin ng Diyos na mahukbo. Yan, God bless po sa bawat isa. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Sa Diyos lamang. Yun, Liptong Valencia. Yun, nag-comment na po dito yung ating lingkod na gagamitin, no? Si Brother Louie Marino. Kung gusto niyo pong may pa-follow up doon, yan, siya po ang kontakin niyo, si Brother Louie Marino. Ipipin ko na lang po siya, yan, para makita niyo agad. Gagraduate na po siya ng Bible School sa panahon na ito. Sila ang unang batch. At nawa ay gamitin siya ng Panginoon sa lahat ng ating magiging contact para makapagtayo na po tayo ng gawain doon. So, God bless po sa bawat isa. Sa Diyos ang lahat ng papuri. No, binabati ko po ang lahat ng nakikinig sa oras na ito, sa lahat ng panig ng mundo. No, to God be the glory. God bless po.